Good evening to Miss Chelsea Fernandez, runner-up Miss Cosmo 2025. Welcome! Okay, Chelsea, your turn. At mga kapolitika, inyo po nga napanood yung mga video clip na kung saan ay kuha dito sa pagpunta ni Chelsea Fernandez sa Puteri, Indonesia. Dahil doon sa ating mga naunang video ay napag-usapan natin yung hindi pagbibigay sa kanya ng bulaklak doon sa arrival. Pero this time naman is pag-usapan naman po natin yung positive side, yung lighter side ng pagpunta ni Chelsea Fernandez at yung iba pang mga beauty queens dito sa Puteri, Indonesia, or yung kailang national beauty pageant. So in this video is napanood yung mga kapolitika yung kilig moment na kuha kasama yung CEO ng Miss Cosmo na si Henry or si Bawang. And then nakita nyo rin, napanood nyo rin yung pakikipaghalubilo ni Chelsea Fernandez dito sa mga Indonesian fans niya. Dahil kahit papano ay may mga supporters, may mga taga-subaybay, may mga tagahanga rin si Chelsea Fernandez na mga Indonesians. So yun po yung pinaka-latest at siguro marahil ay napanood rin ng mga Indonesian yung mga negative na comments dito sa social media matapos na hindi mabigyan ng flowers bouquet itong si Chelsea Fernandez. So nakita natin mga kapolitika na talagang kakaiba na ngayon ang treatment dito kay Chelsea. So although yung mga title holder lang ang binigyan, pero nakita natin ngayon na kakaiba na yung treatment sa kanya dahil nga inulan sila ng mga negative na comments at marahil ay nabasa nila yung mga yung mga comment or opinion dito sa mundo ng social media na kung saan ay hindi natin nagustuhan yung pang-i-snub doon kay Chelsea Fernandez sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng bulaklak. At nakita yon ng mga Pinoy pageant supporters at in fact ay pinag-uusapan ito ng mga Latinos doon sa kailang mga pages. Kasi kahit pa siguro sabihin nila na yung mga reigning title holder lang ang bibigyan, ay hindi maganda sa mata ng publiko yung ginawa ng organizer doon kay Chelsea na hindi man lang siya binigyan ng bulaklak. Okay, so hindi maganda yun sa pakiramdam rin of course ni Chelsea Fernandez. But all throughout is maganda na kung saan is na-handle ni Chelsea Fernandez professionally yung sitwasyon at marami ang humanga sa kanya. At aside nga dito sa pagpunta ni Chelsea sa Indonesia, ay meron po palang mga netizen na nakapansin na bakit hindi daw nakafollow itong si Yulina Lingquist, ang reigning beauty queen or title holder ng Miss Cosmo. Hindi siya nakafollow dito sa social media page ni Chelsea Fernandez sa Instagram. So napansin ito mga kapolitika ng Crown and Sashes. Sabi nila dito sa kailang post, Yulina unfollows Chelsea. Coincides or hidden drama? Yulina Lingquist has reportedly unfollowed Chelsea Fernandez on Instagram, while Chelsea continues to follow her. This subtle move has sparked curiosity among pageant fans. May plastikang nagaganap pa or is there a deeper story behind it? At sa social media kasi mga kapolitika, minsan nakukuha or nahuhuli yung mga personalidad. Nagkakaroon ng ideya yung mga netizen kung ano ba ang estado ng relationship or ng kanilang pakipagtungo sa isa't isa. So kung merong mga conflict ay sinesearch ka agad kung siya ay nakafollow sa mga personalities involved.
So, katulad dito kay Yulina Lingquist, hindi siya nakafollow kay Chelsea Fernandez. So, ang iniisip ngayon ng mga tao ay baka may something na kung saan ay baka itong pagsasama ni Chelsea at ni sa Miss Cosmo ay for the show lang, at yun yung comment at opinion ng mga netizen na baka nakikipagplastikan lang itong dalawa sa isa't isa. Pero nakita naman ng mga netizen na inungkat nila, nakafollow itong si Chelsea dito kay Yulina. Si Yulina lang yung hindi nakafollow sa kanya. So meron ba daw something? So ang sabi naman ng ibang netizen ay hindi daw dapat bigyan ng kulay yun kasi magkasama naman sila, meron silang number sa isa't isa, at all the while daw is lagi naman silang nag-uusap. So yun daw yung importante doon. So ang maging reaction ko naman mga kapolitika ay siguro wag na lang nating gawing issue itong hindi pag-follow ni Yulina Lingquist, or siguro pag-unfollow dito kay Chelsea Fernandez para hindi maapektuhan yung termino ni Chelsea dito sa Miss Cosmo 2025 dahil siya ngayong first runner-up. Siguro ay ang importante dito is enjoy na lang ni Chelsea Fernandez yung kanyang term. Kung totoo man na talagang hindi nakafollow itong si Yulina dito kay Chelsea Fernandez. So, wag na lang nating bigyan ng intriga or ng issue or anumang kulay. Ang importante dito is wala naman silang issue sa isa't isa personally. Okay? Kasi ito ay sa social media lang naman, but in personal, okay naman sila in good terms. Okay? So, yun yung pinaka-importante. So, yun ang aking mag-reaction at maging opinion mga kapolitika dito sa mga issue at kontrobersiya na kumakalat ngayon sa social media. Ano po ang inyong mag-reaksyon dito patungkol sa di umano'y hindi pag-follow ni Yulina dito kay Chelsea? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Kasi siniksik ko lahat ng oras, pinakain ko sila sa Loka Bomb. Eto na, first. Dating kami, medyo maaga pa naman sa, parang past 10 pa lang yon, dumating kami ng Lilim. As one of the owners ng Lilim, hindi ko napansin or nawala sa isip ko na 12 noon na pala kami nagbubukas. Hindi na pala 10 a.m. So, ayun. Nag-picture na lang muna si Belle. Yung picture niya na nandun yung Lilim. Close pa yung Lilim nun. So, sabi ko, can we eat first? Eh, nung kumain kami sa Loka Bomb, sabi ko, hala, abot pa kaya kami? Eh, nakapagpa-reserve na ako ng drink sa Lilim. So, ang ginawa ko, tumakbo na lang ako. Parang after namin kumain, pumunta kami ng Lilim. Sabi ko, don't go down. I will just run and get our coffee and then we'll go to the airport. Tas, parang sayang naman din yung chance na nandun na din yata si Belle. So, bumaba na rin siya. Hindi ko alam kung nandun yun, hindi lang nasama ni Belle na tumatakbo pa kami sa daan. Tas yun. Tapos, eto palang daan sa may Nepo, sarado. So, umikot pa kami. Sayang yung 10 minutes. Kaya nga, late ka na naman. So yun yung story time, kaya late kami. Tapos sabi ko kay Belle, Belle, can you run? Thank you pala sa Bragais team ha, sa paghatid sundo sa amin. Ay, huwag niyo akong gagayahin. Actually, kahit na hindi delayed yung flight, aabot pa rin kami kasi nasa airport na kami ng 12:50. Andun na kami. Nung tumakbo kami, ay hindi, andun kami ng ano oras ba yun? Ano kami ng before 12:50? Kasi nga tumakbo kami. Hindi, yung 12:54, ang tagal na namin naka-standby doon. Sa area na yon na nakatayo. Kasi nga, late pa din. Naka-online check-in na kami. Wala naman kaming gamit kasi overnight lang kami doon. Ang boarding ay 12:55.
Yung 12:45 na nasa sasakyan kami, paakyat na kami noon dun sa may Clark Airport. Naaway niyo ako. Wala, ang bilis. Wait, ako naman yung may tanong sa inyo. Change topic. At least nakasakay kami. Alam ko, kasalanan ko. I'm so sorry. Gusto ko lang masulit. Sorry na. Okay, change topic. Ako naman yung may tanong sa inyo. May nakita ako na video. Kasi, di ba ang dami naming videos na ginawa, na TikTok na ginawa ni Belle, na medyo sweet. Yung in-upload ko at yung in-upload niya. Pero dun sa in-upload ko, nakita ko may video si Michelle. Pero hindi ko maintindihan kung anong sinasabi ni Michelle at ni Madam something, yung anak. Alam niyo ba? Ni Am. Wait. Nagtatampo yata si Michelle doon. Oo, si Shootiful. Lagout. Is Cream here? Cream, are you here? Uy, sobrang okay kami ni Michelle. Sobrang bait ni Michelle. Wala akong masabi. As in, sa kanya pa nga ako nagpa-nails nun eh.